Ito gusto kong diinan talaga. Etong hamon ni ni Baste kay Romualdez. O hinahamon ka. Romualdez, sagot ka ng sagot pag hindi ikaw ang kinakausap. Ngayong hinahamon ka, anong petsa na? Kailan ka sasagot sa hamon ni Baste? Hinahamon ka niya. Dalawa kayo, one on one. Oh, pangalawa, ang isa pang hamon niya sa'yo, ano? Mamigay kayo ng ayuda nang wala ang pangalan mo doon, wala ang mukha mo doon. Bakit ngayon ang tagal mong sumagot? Anong petsa na? Ha? Sagot na. Ano, hindi naghahanap ka pa? Humihingi ka pa ng payo sa abogado mo? Humihingi ka pa ng payo sa amuyong mo? O ano? O kaya ipasasagot mo na naman dito sa mga aso mo sa kamera? Ganun ang gagawin mo na namang style? Ngayon yan kasing style ni Tambaluslos eh. Pag-aatakihin yung ibang tao, lalong-lalo na si Presidente at saka si Lisa, sasagot siya. Pero pag siya ang hinahamon, duwag. Duwag, hindi sumasagot oh. Ano na? Kailan pa to sinabi? Linggo pa. Anong petsa na? Wednesday, walang sagot. Wala pang sagot yung Tambaluslos nyo. Yung mga vlogger na nagtatanggol dyan, wala pang sinasagot yan si Tamba. Oh, hindi ba takot yun? Hindi, nagtatanong lang ako sa inyo. Nung binakbakan ni Tatay Digong si BBM, sumagot agad yan. Kinabukasan lang, sumagot agad. Ngayon, anong petsa na? Hindi ka makasagot? Dahil takot ka kay Baste. Yan ang sabihin mo, takot ka kay Baste. Di ba? Sige, hamunin nga, mag one-on-one kayo sa Senate eh. Sige, takbo ka sa senador. Takbo si Baste sa senador. Tingnan ko sino manalo sa inyo. Tanggapin nyo na kayo mga tagapagtanggol ni Tambaluslos, kayo mga vlogger ni Tambaluslos, takot to kay Baste. Huwag nyo na ipagtanggol. Hindi po kayo mga vloggers, makinig kayong mabuti, hindi kayo mga vloggers ang hinahamon ni Tambaluslos. Hindi kayo mga vloggers, ang hinahamon ni Baste. Hindi kayong mga vloggers ang tinatanong at kinakausap ni Baste. Diyan lang kayo sa gilid, sa gedli. Hayaan mo siyang sumagot. Huwag niyong i-spoil si Tambaluslos. Matanda na yan, mataba na yan, laki na yan. Kaya niya nang sumagot. Antayin namin ang sagot niya. Huwag kayong mga vloggers ang sumagot ha. Huwag kayong mga vloggers ng tagapagtanggol ni Tamba ang sumagot. Hayaan niyo si Tamba ang sumagot. Oh, tatanggapin mo ba yung hamon sa'yo ni Baste? Nakikipagpustahan pa siya sa'yo. Sagot! Antayin natin, sumagot ka. Habang nagbabasa tayo ng mga komentaryo nyo. Oh. G.I. Joe, kahit sa amin boss, wala kang makikitang mukha ni PRRD at BP. Sa amin sa Davao, ilagay nila from Davao Peoples at LGU. Correct. Sinungaling kasi yung maglalagay ka ng pangalan mo na hindi mo naman pera. Halimbawa, may nagbigay sa atin. Halimbawa, ito, ibigay mo sa mahihirap. Pinadaan sa akin, lalagay ko pangalan ko. Anong tawag ko sa akin doon? Epal. Anong tawag sa akin doon? Sinungaling. Antayin namin ang sagot mo ha, Tamba. Ibabalita ako rito pag sumagot ka kay Baste. Kasi bilis-bilis mong sumagot eh. Pag hindi ka kinakausap, singit ka ng singit. Para kang bata. Di ba ganyan lang ang mga bata? Pasok ng pasok pag hindi sila kinakausap. Oh. Pag sila kinausap, tameme. Sagutin mo yan. Sagutin mo ha. Papatanggol ka na naman dyan sa mga ano mo. Sa mga aso mo. Papatanggol ka na naman dyan sa mga vloggers. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang kinakausap ni Baste. Huwag ka matakot. Nasa posisyon ka eh. Congressman ka, di ba? Speaker ka pa nga eh. Jeb Rivera, dahil sa buwis kong si Ferrer nakikinabang ang mga epal na yan. Tapos pangalan nila ilalagay, no? Alam naman ng taong bayan kung sino karapat-dapat na ilagay sa posisyon dyan sa atin. Grabe talaga sabi. Hindi, yan ang problema, Jeb Rivera. Hindi po
sorry po, pero hindi po lahat alam ng tao. Alam ng taong bayan kung sino ang karapat-dapat ilagay, hindi rin, eh. Alam mo yung taong bayan natin, ang akala talaga nila yan, yang mga ano, pera yan ng mga politiko. "Ay, nabigyan kami, galing kay ganito," iboboto talaga nila yan. Oo, ganyan naman talaga ang nangyayari, hindi nila alam. Hindi a ang alam nila talagang kung sino nakita nilang mukha at pangalan, siya ang nagbigay. Hindi nila alam ang katotohanan na yan ay talaga kaban ng taong bayan. Kaya nga sinasamantala na itong mga ano, itong mga politiko. Hmm. Tanong, tanong pa, lahat ng politiko at lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, sino yung amo niyo? Amo nila si Tambaluslos. Hmm. Tambaluslos, trapo style na dilawan, kapal ng mukha, yes, yan, ganyan ang mga dilaw. Dylan Cohen sabi niya, "Langgam man tayo, kung kahagat tayo araw-araw, sa dami natin mauubos natin ang isang elepante." Kaya nga ito, 'wag po nating kakalimutan, kaya po ito dinidikdik natin. Kasi all the more na nakakakita ako ng pinagtatanggol ng mga vloggers, ito si Tamba, yung antena ko tumataas. Sabi ko, there is something. Hindi naman ganito dati. Last year lang hindi ganito. 6 months ago hindi ganito. Biglang nagsulputan, parang mga kabuti, etong mga nagtatanggol kay Tamba. I smell something fishy. Kaya hindi po pwedeng hahayaan natin 'to. Dapat ito bakbakan natin araw-araw. Bakit may biglang tagapagtanggol? Paano 'yan? Bigla na lang may nabilib sa'yo? Ano, dahil nagbigay ka ayuda? Ang galing-galing mo na bigla-bigla? Hindi nga tumataas sa survey 'yan, real talk po. Saan nanggaling yung mga bigla-biglang dumadaming nagtatanggol sa kanya? Gumanda ba ang kanyang trabaho? Lalo pa nga nadungisan, dahil ultimo yung pinsan niya sinabi, siya ang mastermind diyan sa PI. Nasa likod siya ng PI na 'yan. Pakulo niya 'yan, mastermind siya diyan. Paanong biglang maraming bumilib sa'yo? Bulag ba yung mga yun? 'Di ba? Bulag ba yung mga yun? Or merong ganap? Kaya 'wag tayong magpapabaya dito sa mama na ito. Delikado po ito. May mga may maitim na pinaplano 'tong mga ito. May Aquino, "Coach, ano kaya sa Kongreso si PRRD?" Alam mo kung ako talaga tatanungin, mas gusto ko si PRRD sa Kongreso. Totoo 'yan. Kasi isipin mo, kung mananatiling speaker 'to si Tamba, kasi sa tingin ko hindi tatakbong Senado 'to, matatakot 'to, magko-congressman 'to ulit, eh. Kasi ramdam niya wala siyang panalo, kaya nga hinahamon natin, eh. Takbo kayo one on one ni Baste for senator. Talo 'to, maiiwan niya Kongreso. Sayang ang speakership. So, palagay ko babalik 'yan, magiging speaker 'yan ulit or puwedeng i-challenge ni Tatay Digong yung kanyang pagiging speaker. Kaya wala naman akong karapatang magsalita kay Tatay Digong 'no, hindi naman tayo matalino. Pero I would rather na maging congressman si Tatay Digong nang ma-attach sila diyan. Ikot ang tumbong nila. Isipin mo tse-tsekin lagi yung pork barrel, tse-tsekin parati yung budget, yung travel expenses tse-tsekin niya. Meron siyang inside info. Bakit? Karapatan niya yun bilang congressman. Yung iba natameme, eh. Kaya ako mas gusto ko 'yan, panalo 'yan. O isipin mo, gawa tayong budget. Naku, paano 'yan nandiyan si Digong. Sige, sige baguhin natin, o 'di ba? Maganda andiyan si ano, kaya mas gusto ko sa Congress. Bagamat kung gusto niya maging senador, 'di mas okey lang din, 'no? Binabayaran sila ni Tamba, yung mga gutom na
pulboronic vlogger, 'di ba? I mean, o sige, tanggi nila. Man, it's very obvious. Out of nowhere biglang biglang tagapagtanggol. Hindi nagba-vlog biglang tagapagtanggol. Iba ang topic before biglang tagapagtanggol ni Tamba. Anong meron? Anong meron? Pagalitan mo si Tamba hindi kasi maraming nagtatanggol sa kanya, ha? Kaya bigla-bigla na lang. Halata, eh, halatang may ano, may gumaganon, may kumukumpas.